Lord, purihin ang Panginoon. Muli po ay isang pinagpalang araw po sa inyong lahat or umaga, no? Or ano man ang inyong oras, magandang gabi po. So muli po ay inyong makasama. Ito po si Brother Rodrigo, walang sawa at walang tigil sa paglilingkod sa Panginoon at sa buong pinalakan ng aking puso na ako po ay makapag-share sa inyo dito ng ilang mga mahalagang topic. So, ngayong pong oras na ito ay ang aking pong nais na ibahagi sa inyo ay yung kaseri ng ating topic ng nakaraang video ko tungkol sa present salvation. Ngayon naman po ang ating pong tatalakayin ay tungkol naman po sa future salvation. Ayan, sana po ay inyo pong tapusin ang video ito sapagkat napakahalaga po na makumpleto natin yung ating pag-aaral, pagpapaliwanag, pagpapalalim at pagpapaunawa ng paksa patungkol sa kaligtasan. So bago po tayo dadako doon sa ating pag-aaral, pag-iilay, ay tayo po muna ay magpupo ng isang isang panalangin. Makapangyarihan Diyos na nilikha ng langit at ng lupa, purihin ka sa bait ka, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, ay aming dalangin na iyong paspasan, pagpalain ang mensahe na aming pag-aaralan, pagdinilayan, tatalakayin patungkol sa kaligtasan sa inaharap. Panginoon, ay dalangin ko po na iyong paspasan, pagpalain ang labi ng iyong lingkod ay gamitin niyo, O Panginoon, na maging daluyan ng iyong mensahe na magpapatatag at magpapatibay ng kanilang pananampalataya at pananalig sa iyo. Dalangin ko po ang karunungan, Panginoon, sa lahat ng isasabihin na ito'y mensahe at karunungan lamang na nagmumula sa iyo at magbibigay nawa ito sa kanila ng kaaliwan, magbigay ng kaliwanagan, magbibigay ng kalakasang espiritual sa pangalan ni Jesus na po ang isang dalangin. Everybody say amen. Praise the Lord. So purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Now, brothers and sisters, ang teksto po na ating pong babasahin, na ating pong tatalakayin ay sa sulat po ni San Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 8, talata po ay 18. Sabi niya ay saganang akin ang mga pagtitiis ko sa kasalukuyan ay ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihamping sa ikahayag na kaluwalhatiang isa sa atin. Nananabik ang sanlilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha hindi dahil sa kagustuhan nito kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunmay may pag-asa pa sapagat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkalibig nito sa kabuluhan at makakahati sa kaluwalhatiang tataglay ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Verse 4, ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan, sapagat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Purihin, sambahin at pasalamatan ang ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Yan. So, ang ating tatalakay ngayong oras na ito ay tungkol sa kaligtasan sa inaharap or future
salvation. So ito yung third level of salvation. Ano ba itong future salvation? Kaligtasan sa hinaharap. So ang future salvation ay ito yung sinabi po sa talatang 24. Ang sabi po ay ligtas na kayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Sinabi po ni San Pablo sa kanyang mga sinulatan sa Kristiyano sa mga Kristiyano sa Roma, sa mga mananampalataya ng Roma, na tinitiyak niya na ang sabi niya ay ligtas na kayo, ligtas na tayo. Ayan. Ngunit sabi niya, ngunit sabi niya, ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. May sinabi siyang ligtas na kayo, ligtas na tayo, ngunit inaasahan natin ang kaganapan nito. No? Inaasahan natin ang kaganapan nito. Pag sinabing inaasahan natin ang kaganapan nito, ibig sabihin ito'y ating ito yung pag-asa natin. So nandito nakaangkla yung ating pag-asa. Dito nakatuon ang ating pag-asa sa kaganapan ng kaligtasan. So para kay San Pablo, ang kaligtasan naranasan na natin. Nasa atin na ang salvation, ngunit ang salvation na nasa atin ay hindi pa perfect, hindi pa ganap, hindi pa full salvation, kundi ito ay hinihintay pa natin ang kaganapan nito, yung katuparan ng ganap na kaligtasan. Now, brothers and sisters in Christ, parang ganito po yun eh. Yung pong babae ay yung kanyang first baby, no, yung kanyang ipinagdadalang tao. Yung babae po ng dadalang tao na first baby niya, yung kanyang nasa kanyang sinapupunan, nasa mga 6 months or 8 months, ay talagang kitang-kita natin na siya ay nagdadalang tao, siya po ay pregnant dahil malaki yung tiyan. Ngayon, matatawag po ba natin na siya ay nanay na, isa ng nanay? Ano po ang inyong kasagutan? Matatawag ba natin ito na siya ay ganap ng ina o nanay? Yamang na hindi pa naman nailuwan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. And of course, ay ang tamang sagot dyan ay yes, nanay na siya, pero hindi pa ganap ang kanyang pagiging isang nanay. Nanay na siya dahil kitang-kita naman na may baby sa kanyang tiyan, pero hindi pa ganap ang kanyang pagiging isang nanay dahil hindi pa naman lumabas yung sanggol. Saka pa lamang siya maging ganap na isang nanay kung lumabas na sa kanyang sinapupunan ang kanyang dinadala. Tama po? Ganun po ang kaligtasan. So ang kaligtasan po ay ipinagdadalang tao. Sa Old Testament, ang kaligtasan ipinaglilihim pa lamang habang hinihintay ang Mesiyas. Ngunit nung dumating ang Mesiyas, nagkatawang tao ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus, at ito ay dumating na ipunla ang binhi ng kaligtasan sa sangkatauhan sa mga manampalataya, at hanggang sa ang kaligtasan ay ito'y nabuo. Ito ay pinagbubuntis at malapit na itong iluluwal. So ang kaligtasan po sa Christianity, ang kaligtasan sa mga believers
ay malapit ng iluluwal, ipanganak ang kaligtasan. At yan ay mangyayari sa future, sa hinaharap, sa muling pagbabalik o sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, ang kaligtasan na sinasabi ng Biblia na inaasahan natin ang kaganapan nito. So, ibig sabihin, ang fullness of salvation ay darating siya sa atin sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo sa kanyang second coming. Darating pala, maipanganak na ang kaligtasan, yung ganap na kaligtasan. So, brothers and sisters in Christ, sa kasalukuyang panahon, ang mga mananampalataya ay ligtas na. Ngunit ang ating kaligtasan ay hindi pa perpekto, hindi pa ganap. Ipinagdadalang tao pa lamang ang ating kaligtasan. Ngunit malapit na ipanganak ang ating kaligtasan sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Doon pa lamang maging ganap ang ating kaligtasan. So, yung fullness of salvation na matagal na inaasam-asam ng mga apostoles. In fact, ang mga apostoles namatay sila, ay na inaasahan nila ang kaganapan nito. Hanggang sa dumating yung ating kapanahunan, hindi pa rin naganap. Hindi pa rin naipanganak ang ganap na kaligtasan. At mapalad tayo sapagkat inabot natin ang panahon ito na naghihintay tayo sa kaganapan na ipanganak ang kaligtasan na ito, ang future salvation. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. So, brothers and sisters in Christ, ngayon, anong meron dito sa future salvation? Kailan ito mangyayari? At nasagot ko na po yun, mangyayari ito sa second coming of our Lord Jesus Christ. Okay? Siya magbabalik at dala niya na ang gantimpala sa mga naghihintay sa Kanya, sa mga alipin na naghihintay sa Kanya, na nanatiling nakasindi ang kanilang mga ilawan sa paghihintay sa lalaking ikakasal. Sa mga alipin na ginampanan ng kanilang trabaho habang hinihintay ang pagparito ng kanilang Panginoon. Sa alipin na binigyan ng salapi ng kanilang Panginoon para gamitin sa pangangalakan, hindi dapat na ibaon sa lupa. Ang salapi ng Panginoon dapat ito gamitin sa pangalakal para lumago upang sa muling pagparito ng Panginoon ay mayroon siyang maisauli at makatanggap ng tubo yung Panginoon na nagmay-ari ng kapital na yun. Dahil inaasahan ko yun ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin, brothers and sisters, ang kaligtasan na ito ay darating sa atin. At malapit na po darating ang kaligtasan yun na ating pinakahihintay at pinakahihintay ng lahat ng mga believers na kahit ang iba sa kanila ay namatay na, nawala na sa daigdig, ngunit hanggang ngayon nananatili ang kanilang pag-asa, hindi na namamatay ang kanilang pag-asa. Katulad ng ating pag-asa na kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong pang tribulation at pandemya na ating naranasan, nananatiling buhay ang ating pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng Diyos sa kanyang muling pagparito. Brothers and sisters in Christ, now, atin po ito unawain, itong future salvation. Ito po ay sinabi mismo ni San Pablo na sabi niya na nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman may pag-asa pa sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa kaluwalhatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Hindi lamang sila
tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Pansinin po ninyo ang talatang 23. Anong sabi diyan? Samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. So may word na binanggit doon na pag-aampon ng Diyos. Pag-aampon, ibig sabihin tayo aamponin ng Diyos. At pagpapalaya sa ating mga katawan. Tayo pala'y palalayain. Deliverance. Palalayain. Yan ang future salvation. Na ang future salvation ay ililigtas kasama ang sangnilikha. No, ang sangnilikha na tinutukoy doon ay yung creation ni God, na kung saan ay affected nung magkasala ang unang tao ni si Adan, ito ba? Na ang mga hayop na naging wild, naging mapanganib sa tao, naging banta sa tao, yung mga leon, yung tigre, tiger, pa, buaya, no? Snake, at iba pa, ay naging banta sa buhay ng tao, naging mabagsik, naging mailap. Pero hindi pala ganyan ang disenyo ng Diyos. Dahil sa aklat po ng Isaias, ay binabanggit doon na mayroon doon propesiya sa paraiso na inihanda ng Diyos, ay ang mga batang sanggol ay makikipaglaro sa mga leon, sa mga mababagsik na hayop, ngunit hindi sila maano. Bakit? Sapagkat kahit ang mga hayop, ang mga leon, ang tigre, ang buhaya, ang snake ay hindi pala talaga harmful dapat. Hindi dapat mabagsik at mapanganib at hindi bangga sa tao. Kasi lahat sila ay maaamo. Lahat ng mga hayop sa balatang lupa, malaki man o maliit, mailap or hindi mailap o maamo, ay lahat sila hindi banta sa buhay ng tao. Hindi mapanganib sa tao, sa buhay ng tao ang mga hayop na nilikha ng Diyos. Hindi tulad sa panahon natin ngayon ng mga hayop sa Amazon, sa Manila Zoo, ay mapanganib sa buhay ng tao kapag nakawala. Kasi mailap, mabagsik, at nakakapinsala sa tao, maatake sa tao. Ngunit sa disenyo ng Diyos, hindi pala ganyan. Kaya sa aklat ng Isaias ay nabinanggit doon na wala nang ganun. Doon sa fullness salvation ay pati ang sanlilikha ay palalayain sa kabulukan. Yung kabulukan, yung hindi lang mabulok yung kanilang laman, uurin yung kanilang laman, kundi yung kabulukan ay yung nature ng hayop, yung instinct ng hayop na mapanganib sa tao, banta sa buhay ng tao, ay mawala po yun. Babaguhin pala ng Diyos yun. So, kasama ng mga anak ng Diyos. So, ang sanlilikha ay naghihintay rin pala ng pag-aampon ng Diyos, ng pagliligtas ng Diyos, na pagsamantaladan pala yung kanilang pagiging mabagsik at pagiging mailap at mapanganib sa buhay ng tao, yung kanilang instinct na mapanganib sa buhay ng tao. Yan pala ay babaguhin din ng Diyos sa tinatawag na future salvation, sa fullness salvation. So, ang sabi diyan, alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. No, ayon po sa katuluan ni San Pablo, ay ang sangnilikha po, yung kalikasan,
ay nag-suffer din po siya dahil sa kasalanan ng tao. So ang isang nilikha pala, ang kalikasan, naghihintay rin sa pagliligtas ng Diyos. Ito rin pala ibabaguhin ng Diyos sapagkat alam natin na ang ecosystem, yung ating pong mundo ay unti-unti din pong nasisira. At isa nga dyan ay yung global warming, ay mga indikasyon po yun na ang ating mundo ay unti-unti nagbabago at patungo sa pagkasira. Now, brothers and sisters in Christ, kaya ito pala ay nangailangan din ng pag-aampon ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos. Kasi kung paano ang tao ay kailangan maligtas. So, ang verse 22, alam natin na hanggang ngayon ang isang nilikha ay dumaraing sa paghihirap. Verse 23, hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok, samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos. So, naghihintay tayo sa pag-aampon sa atin ng Diyos, sa pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. So, ang ganda po ng teaching ni Apostle Paul patungkol dyan sa fullness of salvation. So, yung future salvation ay inireveal sa atin ng Bible kung ano ang mangyayari. So, paano ito mangyayari? Anong beauty, kung gaano ka awesome, kung gaano ka-amaze itong future salvation na ipinangako sa atin ng Panginoon. Now, ang future salvation ay ito yung inaasam ng Diyos, hindi lang ng tao, hindi lang ang isang nilikha. Mismo ang Diyos ay inaasam na dumating na itong future salvation. In fact, ang future salvation ay ito po yung ganap na paghahari ng Diyos sa kalatahatan. Ganap na paghahari ng Diyos sa kalatahatan. Pag sinabing ganap na paghahari ng Diyos, sa panahon yun, wala na ibang tao na maghahari sa mundo. Wala na ibang bansa, malakas na bansa ang maghahari sa mundo. Kung tulad sa panahon natin ngayon na ang mga bansang malalakas tulad ng China, Russia, Amerika ay nagpapalakasan patuloy sa pagtuklas at pag-imbento ng mga harmful na sandata para kung sapagkat kung sino ang may malakas na ng sandatahang pandigma ay yun po ang mas malakas na bansa sa buong mundo. So kung sino ang pinaka super powerful sa larangan po ng naval army o sa larangan po ng sandatahang pandigma, yun po ang kinikilalang superiority, mas makapangyarihang bansa. So brothers and sisters in Christ, kaya yung kung sino yung malakas na bansa, malakas ang sandatahan, ay yun po ang pinaka kinakatakutan, mas kinikilala, mas may boses, mas pinapakinggan, siyang namamahala, siya yung namumuno, siya yung sinusunod, siya yung kinakatakutan, tumatayo bilang leader sa buong mundo. Pero alam po ba ninyo, kapag tao ang tumatayo bilang leader sa buong mundo, bilang pinuno sa buong mundo, sigurado po ang mundo ay magkakagulo. At nangyayari nga po yan sa ating panahon kasalukuyan. Ngunit, si Kristo ay darating ang kanyang ganap na paghahari sa mundo ito. At wawakasan niya ang paghahari ng mga bansa, ng mga malalakas na bansa. At
wawakasan niya ang paghahari at pamumuno ng mga tao. Ang gobyerno ng mga tao sa daigdig ay ito'y wawakasan at papalitan ng pamumuno ng Mesiyas, pamumuno ng ating Panginoong Hesus, our King of Kings and Lord of Lords. Sapagkat isa lang hari. Ang hari na yun, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, si Jesus, ay darating upang i-establish ang kanyang new era, ang kingdom ng Mesiyas, ang kingdom, ang everlasting kingdom of our Lord Jesus Christ, ay establish niya sa mundo ng mga tao o sa buhay ng mga tao. Brothers and sisters, upang magkaroon ng malaking kapayapaan at ganap na kapayapaan ang mundo ng mga mananampalataya. Mga kapatid sa Panginoon, kaya ito yung sinabi po sa Lord's Prayer na Your kingdom come, Thy will be done. Your kingdom come, Thy will be done. Dumating na sana ang iyong paghahari. Ibig sabihin, yung paghahari ni Kristo Jesus ang siya nating pinakaasam-asam, na ating pinakahihintay, na darating sa takdang panahon na ang Diyos ang nagtakda sa kanyang second coming. Brothers and sisters, kaya't hanggat hindi pa naganap ang kanyang second coming, ay binigyan pa niya ng pagkakataon ng mga tao na magbalik loob sa Diyos at matutong sumampalataya at kumilala kay Jesucristo bilang totoo na anak ng Diyos, totoong Diyos at totoong tao, at nag-isang tagapagligtas sa sangkatauhan, si Jesus na anak ng Diyos, na ating ngayong kinikilala at sinasampalatayaan. Mga kapatid sa Panginoon, so yung future salvation, kumbaga ang pagtingin natin dyan katulad ng larong basketball, kahit gaano kagaling si Michael Jordan mag-dribble, kung gaano kagaling mag-shoot ng bola, gaano siya ka shooter, kung wala namang ring, kung walang mapapasokan ng bola, walang kwenta, walang saysay. Ang husay ng pag-dribble, ang husay ng pag-shoot ng bola, yung paging sure ball ng pag-shoot ng bola, walang saysay po yun kung walang ring. Saan mo itatapon yung bola? Saan mo isi-shoot yung bola? Kasi yun ang yung pinaka-goal pinaka-target yung ring, di po ba? Ganyan din po ang kaligtasan. Bakit tayo nagpapakabanal? Bakit po tayo naglilingkod kay God? Bakit tayo ay lumalapit sa Diyos? Bakit tayo kumikilala sa Diyos? Bakit tayo natatakot sa Diyos na mapahiwalay sa Kanya? Bakit po tayo nagsusumikap na makasunod sa Kanyang kalooban? Ang dahilan ay dahil ibig natin makapasok sa Kanyang kaharian, sa langit na Kanyang inihanda sa mga manampalataya. Dun sa Bible, mababasa natin yan sa John chapter 14 verse 3, "In my Father's house are many mansions." Sabi ni Jesus, "I will go to the Father to prepare a place for you." Kapag naihanda ko na ang mansyon ng aking Ama, ay babalikan ko kayo at isasama kayo sa aking paroroonan, sapagkat kung saan ako naroon ay naroon din naman kayo. See? That is future salvation. Future kingdom of God na hinihintay natin na ma-establish sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Brothers and sisters in Christ, that's why ang future salvation, siya yung ating pinaka-goal, pinaka-target ng ating pong pananampalataya sa Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, let us fix our eyes on Jesus. He is the author and the finisher of our faith. So nakatuon ang ating pananampalataya ay siyang pinagmula ng ating pananampalataya, nag-isakda ng ating
nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Sapagat ang buhay sa hinaharap ay nakatago kay Jesus. Hawak ng kamay ni Jesus ang ating kaligtasan. So, i-reveal ng God the Father ang fullness of salvation sa pamagitan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. So that's why, brothers and sisters in Christ, ang paliwanag po ng Bible tungkol po sa future salvation ay mababasa natin yan sa Pahayag 21 verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng kakasal, gayak na gayak sa pagsalubong ng lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. That is future salvation. That is fullness of salvation. Brothers and sisters, did you imagine kung gaano kaganda ang kaligtasan na ito na inilalarawan sa atin sa pagitan ni John sa aklat ng Pahayag, na ipinakita na sa kanya ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap, ang ating tatamasahin sa ganap na kaligtasan, sa future salvation. See? Brothers and sisters in Christ, kaya ho, sa ating binasa kanina, na sinabi po na sa aklat ng Roma, kabanatang 18, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang sa atin. See? Ang ating pong mga paghihirap na naranasan sa mundo ito ay maiksi lang kung ihambing natin sa kaluwalhatiang sa atin. So, mayroong kaluwalhatian darating sa ating buhay. Ngunit ito ay exclusive lamang sa mga kumikilala at sumusunod sa ating God the Father. Hindi po makakatanggap ito ang mga hindi naman kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa God the Father. Brothers and sisters in Christ, kaya ang ating mga tiisin sa mundong ibabaw ay pansamantala lamang. Yan ay pagsubok lamang kung tayo ay makapasa sa testing ni God sa ating buhay habang nandito tayo sa mundo ito. Tandaan po natin na ang ating buhay sa mundo ay temporary lamang. Maiksi lang ang ating itatagal sa daigdig. Mahaba na siguro ng 80 anyos, di ba ba? Sabi nga kapag mabot ka ng 60 years old, bonus na po yan sa iyo ng Diyos. So, kahit umaba ka pa ng buhay ng hanggang isang daang taon, pero isipin mo kahit mabuti ng 100 years old, hindi pa rin masaya. Bakit? Hihina yung pandinig mo, lalabo yung mata mo, puputi yung buhok mo, kukulubot yung balat mo, liliit ang katawan mo. So, marami ka nang mararamdaman. Anong saysay ng mahaba ang buhay kung marami ka na namang nararamdaman sa iyong katawan? Nagbabago ang nawawala, kumukupas ang ating dating ganda habang tumatanda. Di ba ba? So, ganyan ang buhay ng tao sa daigdig, puno ng mga tiisin. Kaya ang sabi ni San Pablo na ang ating mga pagtitiis sa mundo ay pangsamantala lamang. So, hindi natin dapat i-focus ang ating mga isipan sa mga tiisin na ito sa daigdig. Tulad ngayon, may pandemya tayo, so marami pong natatakot, nababalisa, nababahala, nag-aalala, di makatulog. Iba nga na nadidepress na. Dahil lockdown doon, lockdown dito, hindi pa rin pa ang pagkalat ng COVID-19 ng bagong corona, yung Delta variant na tinatatakutan.
So, mga tiisin po yan ng tao sa daigdig. So, lahat ng tao apektado po ng pandemyang ito. Ngunit, sinabi ng salita ng Diyos na ang mga tiisin ito'y pansamantala lamang. Hindi po ito magtatagal. Ibig sabihin, hindi siya mag-stay. Ang pandemya ay aabot lang niya ng mga 2 to 5 years. Di po ba? So, ganyan ang ating buhay sa mundo ay vulnerable sa mga viruses na dumarating. Hindi natin alam kung man-made ba talaga siya o naturally na nangyari. Accidentally nangyari na buo yung coronavirus. Wala pa talaga naggawa niyan. Hindi pa talaga man-made yan. Na? Ang tawagin nila ay pandemya. Pandemya. So, brothers and sisters in Christ, that's why ang ating pag-asa, kaya sabi natin binasa dito sa Roma na ang gayon din naman, okay, sa verse 25, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito hinihintay natin ng buong tiyaga. So, ang ating pong pag-asa ay nasa future salvation. Wala ho sa dami ng pera natin sa bangko. Wala po. Ang ating pag-asa nasa kamay ng Diyos. Sa kanyang muling pagparito. At di ba, hindi nyo ba napansin na kahit yung mga man of God nagsasuffer din, nakaranas din ng pandemya, na nagka-COVID din, mga pari pa nga, iba yung mga pastor. Kapag hindi nag-iingat ay pwedeng matamaan. Sapagat hindi naman umiilag yung pandemya kung sino. Parang bala yan, parang ligaw na bala. Kapag na-expose sa taong may virus na ito, ay hindi ka sasantuhin. Kasi tao tayo hindi naman tayo mga anghel pa patablan tayo kapag hindi tayo nag-iingat, di ba? And of course, ay kapag hindi niloob ni God, hindi tayo magka-COVID kahit na-expose ka pa. Ako po, na-expose ako ng kapatiran natin na positive na pala sa COVID. Nakasalamuha ko pa yun, binigyan pa niya ako ng pinggan para kumain ako. Tapos kinabukasan, na-confine siya. Karoon siya ng findings na nagka-COVID siya. Isipin nyo, nung oras na malaman ko yun, kinabahan din ako. Pero salamat kay God sapagkat wala naman ako symptoms ng COVID. Kaya thankful ako kay God. Hindi naman ako tinamaan sa awa ng Diyos. Praise the Lord. Ibig sabihin, kahit na ma-expose ka sa taong may COVID, basta kapag niloob ng Diyos, ginusto ng Diyos, hindi ka tatamaan. Amen. Kahit nga yung may vaccinated na hindi pa rin 100% na hindi tatamaan. Dahil marami pa rin po vaccinated, tinamaan pa rin ng coronavirus. Kaya nga lamang madaling din ng matalo yung virus. Yun yung kagandahan na vaccinated, di ba? So, I'm not against doon sa mga hindi naniniwala sa vaccine. Nasa inyo po yun kung ayaw nyo maniwala. Okay? Wala akong problema doon. Pananampalatayan nyo po yan no? So ngayon, brothers and sisters in Christ, yung future salvation ay ang Diyos mismo ay inaasam-asam na mapapasa atin na ito. Kung paano ang mga believers ay inaasam-asam ang future salvation ay ganun din ng Panginoon. That's why, brothers and sisters, mababasa natin sa banal na kasulatan sa unang Tesalonica sa kabanatang 4. Okay? Sa talatang 13. Ito ho ang sinabi. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon,
tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay na malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin na ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. See? Kaya't nga mag-aliwan kayo sa pamagitan ng mga aral na ito. Praise the Lord. So, ang future salvation ay ayon sa katuruan ni San Pablo, no, na ito ay makakapiling niya tayo ng palagian. Okay? Palagian. Sapagat ang langit po pala ay hindi lamang po isang lugar. Kasi ang iba pong kasing katuruan ay ang langit ay isang lugar. Alam nyo, hindi lamang po isang lugar ang langit, kundi isang kalagayan, estado, na ikaw ay nasa langit. Diba? Yun po ang heaven, yung kasama mo ang Diyos. Kung saan ang Diyos, yun ang heaven. Ang impyerno po ay yung wala ang Diyos. Yun ang impyerno. Kung wala kang Diyos na kinikilalang Diyos sa buhay mo, nagsisimula ka na sa impyerno. Pero yung taong may kinikilalang Diyos sa kanyang puso, nagsisimula na ang langit sa kanyang buhay. Sapagat ang langit ay ang kung saan naroon ang Diyos, naroon ang langit. Dahil ang langit ay hindi lamang isang lugar, kundi ito isang kalagayan o estado na kung saan wala ka sa impyerno, kundi nasa Panginoon ka. That is heaven. So brothers and sisters in Christ, so ang future salvation ay ito yung panalangin ng simbahan. Panalangin ng mga banal, mga buhay na banal, panalangin ng mga pastor, mga pari, mga preachers, mga evangelista, ng ating mahal na Santo Papa, mga man of God. So wag natin naman paratangan yung ating mahal na Santo Papa kasi servant of God po yun eh. Huwag natin pagbibitangan na anti-Christ. Hindi po yun. Okay? So, mga katuwang natin yan sa pananalangin na naglilingkod sa Panginoon. So, brothers and sisters in Christ, yung future salvation ay darating ko yan sa oras na hindi natin inaasahan. Sa oras na itinakda ng Panginoon, sa timetable of God. So, wala nakalam kailan mangyayari, kailan ito magaganap. Ngunit ang laging sinabi sa atin ni Jesus na lagi tayong handa, lagi tayong mag-prepare. Dahil anytime pwedeng bumalik ang ating Panginoon. So mga kapatid sa Panginoon, yan lang muna ang ating pang tatalakay. Medyo napahaba po tayo dito sa ating video. So maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating video, sa ating pong topic about future salvation. Nawa po ay kayo po ay may napulot na aral dito at karagdagan sa inyong kaalaman tungkol sa bagay na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ramil Rico. God bless you. Bye-bye.